naaabuso talaga itong late registration natin. At ang nakakatakot dito, pwede silang bumili ng lupa. Yan ang shortcut para makabili ng lupa. In fact, nung tinignan namin records between 2008 to 2011, si Go Huaping at si Alice Go, nagta-travel sila in and out of our country. So, ibig sabihin, ginamit ni Go Huaping yung kanyang Chinese passport at ginamit rin niya yung kanyang Filipino passport in and out of our country. Sir, can we get your comment on the resignation of Vice President Sara Duterte as Department of Education Secretary and as Vice Chairman of NTF-ELCAC? Chairman ako ng Basic Education Committee here in the Senate, so I work with DepEd and Vice President Sara on a regular basis. At unang-una, nagpapasalamat ako sa kanyang serbisyo at sa kanyang pagtutok sa education system natin. At marami kaming naumpisahan rin sa pagitan ng EDCOM, which is I am a co-chairperson in DepEd. Ang EDCOM is a legislative created body that will look at the education system of our country. At katrabaho namin on a regular basis ang DepEd. In fact, almost every week nagmi-meet kami ng DepEd. Kaya marami na kaming naumpisahan para ayusin ang education system natin. At nahinayang lang ako dun sa mga naumpisahan natin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pinag-usapan namin last week yung bullying dahil malaki ang problema natin sa bullying. At meron mga proposals na pinag-usapan para ma-reduce yung incidents of bullying natin. Yung K-10 matatag curriculum na inilunsad early part of this year, early part of last year, na pinapatupad na ngayon at iro-roll out na this coming school year in grades, in 4 grades, kindergarten, grade 1, grade 4, and grade 7, if my memory serves me correct. So, in other words, marami kaming ongoing joint programs and joint activities with DepEd. At ang EDCOM ay nakikipag-coordinate, nakikipag-collaborate para maiayos yung problema natin sa education system. Ako na personally, nahihinayang lang ako dun sa mga naumpisahan. So sir, ano yung magiging implication nito, lalo na nga dun sa mga programs ng intention ma-address itong, sabi nga natin, crisis education sector? At crucial ba yung magiging decision ni Presidente kung sino yung ipapalit sa kanya sa DepEd? I just hope na yung mga USECs na nandoon will stay the same dahil sila talaga yung workhorses, sila yung mga detalye, sila yung nasa field, sila yung pumupunta on a regular basis sa mga consultative meetings namin. So I just hope na maiwan sila dahil magagaling sila at nabigyan na ng direksyon. At personally nakita ko yung initiative ni VP Sara pagdating sa pag-aayos ng problema natin sa education sector natin. For example, she was candid enough and honest enough to admit na meron tayong education crisis. Yung 2 basic education report niya ay inamin niya na meron tayong education crisis at sinabi niya kung ano yung mga solutions na dapat gawin para maialis natin yung bansa natin sa education crisis. So yung mga solutions, marami doon na umpisahan na. Kaya importante mapagpatuloy yun dahil itong education crisis natin hindi rin makakabuti kung palit ng polisiya. So, maganda ba yun, sir, na magkaroon pa ng 1 month na turnover? Kasi ang effectivity, July 19, it means may 1 month pa para sa pag-turnovers magiging bagong DepEd Secretary. Typically sa mga ganitong resignation, meron talagang turnover yan. At importante na maayos yung turnover at importante rin na ma-explain mabuti doon sa magiging bagong education secretary ano yung mga naumpisahan na sa education sector at ano na yung mga napag-usapan sa pagitan ng EDCOM at ng Department of Education. So sir, nagulat ka o parang expected na rin na darating sa punto na mag-resign si VP Sara as member ng cabinet ng Marcos administration, considering nga na bumaba na daw yung pamilya ni VP Sara kay PBBM? Ako, nagulat ako dahil like I said, madalas namin nakakapag-interact with the Department of Education at tuwing humingi kami ng panahon sa Department of Education, in full force sila.
Like last week, merong activity yung alternative learning system, full force yung Department of Education. Kaya wala naman akong nakitang problema pagdating sa Department of Education. And do you Nakakagulat rin ako. Do you think magiging maayos pa rin yung working relation ng Pangulo at ni VP Sara? Hindi ko masasagot yun. No? I cannot answer that dahil yan ay sa pagitan nilang dalawa. Ang masasagot ko lang yung aking working relationship with VP Sara as the Department of Education Secretary at yung kanyang team. And sino sa tingin niyo, sir, yung qualified to replace VP Sara sa DepEd? May mga pangalan ako sa top of mind, no? But I have to think about it thoroughly dahil bago lang itong pangyayari, no? So kailangan pag-isipan mabuti kung sino yung kita talaga dyan. Itong importante kasi isang pangunahing dahilan kung bakit itinalaga si Vice President Sara is because binibigyan ng Pangulo priority yung education sector. So yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay concurrently the Education Secretary. So ganyang kahalaga ang education sa kanya. At on top of that, importante rin yung political will ng isang vice president. Dahil marami tayong problema at ang education system natin na divide into three, kailangan mo ng isang overarching figure, isang tao na may political will para ilagay itong tatlong departamento, no? Yung TESDA, CHED at DepEd sa iisa. At kung merong mga kung kulang sa pagko-coordinate itong tatlo at kulang rin yung kanilang working relationship, isang vice president ay kayang ilagay yung tatlo para maiayos yung direksyon. And so do you think sa resignation ni VP Sara, buwag na yung unity team? Wala na yung unity team? I'm part of the unity team. Kasi diba last 2022, I ran under the unity team ticket. Hindi pa naman namin na pag-uusapan kung as a unity team, ano yung direction ng unity team, no? After the election, very loose yung amin pag-uusap. So tingin ko maaga pa para sabihin kung ano yung magiging kalalabasan ng unity team. Any related question bago tayo mag-May? Ulnamar? Okay. So sir, tungkol dun sa na document na na-present nyo na posibleng ito yung tunay na identity ni suspended Banban Mayor Alice Guo. Sir, paano yung way para ma-validate na talagang siya yon? Unang-unang kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Kumbinsido ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping. No? Yung similarities, hindi natin matatanggal eh. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha niyo yung bata doon sa application for Special Investors Resident Visa. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya. Si Wen Yilin. Yun yung sinasabi niyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Guo. Doon sa application nila for Special Investors Resident Visa, nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother. At yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na nasa Valenzuela. No, nakasulat doon 58 T. Santiago Street, Valenzuela. Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Guo families. No? T. Santiago Street, Valenzuela City. So, yung papel sa Special Investors Resident Visa at yung mga incorporation papers na tugma yung address. So, ibig sabihin, consistent si Wen Yilin nakatira doon sa Valenzuela address. At pangatlo, kung titignan natin yung kabuuan na storya, dahil dumating dito si Guo Huaping ng 13 years old, talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records. Kaya nagsinungaling sila doon sa birth certificate dahil wala nga maipakitang records. So, ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizen Filipino citizenship ay yung peking birth certificate na nagsinungaling yung kanyang tatay at sinabi niya na Filipino siya, Filipino si Amelia Leal, therefore Filipino si Alice Guo. No? So, in other words, pag titignan mo ang kabuuan storya, parang ngayon lumilinaw na kung bakit pineke yung kanyang birth certificate. So sir, can we say wala nang lusot si Mayor Guo dito? Ako, malinaw na si Guo Huaping ay si Mayor Alice Guo.
At magbe-verify pa kami ng mga ibang information para ma-establish yan. But initially, I'm very, very confident na iisang tao si Guo Huaping at si Alice Guo. So once na ma-establish, sir, lalabas ba na maraming tayong batas na nilabag itong si Mayor Guo at ang kanyang pamilya? Well, unang-una yung birth certificate system natin, linamag nila. Sinabi ko nga, binaboy nila yung late registration para mabigyan siya ng Filipino citizenship. Dahil kung Filipino citizen ka, pwede ka magtayo ng negosyo, pwede ka bumili ng lupa, pwede kang tumakbo for public office. At kung titignan natin kabuuan, na nakakatakot rin yung nangyari dahil with this late registration, nakatakbo. Talagang nanalo. No? Sabi ko nga, naisahan tayo dito dahil nanalo itong kandidato na dala-dala niyo yung fake birth certificate niya. No? At ang nakakatakot dito, baka may iba pang ganitong case sa Pilipinas. Hindi lang natin alam ngayon dahil hindi high profile. But sabi nga ng Philippine Statistics Authority, meron silang 300 na cases of late registration na irregular, of which 60 plus ay nakakuha ng passport. No? So, makikita natin na talagang malaking reforma ang dapat natin gawin sa pag-i-issue ng birth certificate at ng late registration. Sir, the mere fact na yung documents galing ng Bureau of Immigration at saka Board of Investment, so ito rin ba hawak na rin ng Office of the Solicitor General para dun sa magagamit nila dun sa co-warrant of case? Magagamit nila yan. Ang aking panawagan sa Office of the Solicitor General, kumuha na ng official documents kasi ito pinadala sa Senate. Sila mismo kumuha ng official documents from the Bureau of, from the Board of Investments, from the Bureau of Immigration, para official yung hawak nilang dokumento. Although itong si Mayor Guo sa pamamagitan ng kanyang abogado, dinideny niya yung documents na hawak niya, sir. Yeah, dahil ang narrative nila, nabuntis nung kanyang ima yung kasambahay. No, yun ang narrative nila. But if you look at the 4 late registration birth certificate, meron na 4 Kay Alice Guo, kay Sheila Guo, kay Simen Guo, kay Wesley Guo. Pare-pareho yung nanay. Si Amelia Lial in those 4 birth certificate, late registration birth certificate. So ibig ano po yung nakikita ninyo na posibleng motibo why they went through all these lengths para makakuha po ng Filipino citizenship? Yung naturalization process natin medyo mabusisi, no? For obvious reason, gusto nating yung mga dayuhan na gusto maging Pilipino, gusto natin masigurado na may contribution sila sa ating bansa at magiging mabuting mamamayan sila ng ating bansa. So may proseso dyan, no? Judicial, administrative, and legislative. Kung matatandaan nyo dito sa Congress, marami tayong ini-sponsor na maging Filipino, no? Iba ay sports personalities, athletes, iba ay tumutulong i-promote yung bansa natin. So alam natin itong mga taong to ay magiging produktibong mamayan ng ating bansa. Tinignan rin namin yung lahat ng legislative naturalization process for the last ilang years yun? 20 years? Wala kami nakitang Guo Huaping o wala rin kaming nakitang Alice Guo. No? So hindi siya dumaan dito sa Kongreso. No? That's for sure. No? At nag-issue na ang PSA na walang naturalization papers si Alice Guo. Nagbigay na sa amin ng certification doon. So pinapacheck lang namin sa judicial kung merong naturalization process through the judicial route. But yan kasi mahirap dapat patunayan mo na maganda yung ginagawa mo dito, patunayan mo na magiging mabuting mamamayan ka. So mabusisi rin yung proseso. Pero tama yon kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta mag-naturalize. No, gusto natin masigurado, matiyak natin na maayos itong ina-naturalize natin. Pero obviously, sir, napakarami pa rin loopholes kaya nalusutan, di ba? Actually, dapat tingnan natin yung mas malaking larawan, the bigger picture na naaabuso talaga itong late registration natin. At ang nakakatakot dito, pwede silang bumili ng lupa. Yan ang shortcut para makabili ng lupa. In fact, nung tinignan namin records between 2008 to 2011, si Guo Huaping at si Alice Guo nagta-travel sila in and out of our country. So ibig sabihin, ginamit ni Guo Huaping yung kanyang Chinese passport at ginamit rin niya yung kanyang Filipino passport in and out of our country. We have the passport numbers on record. So dalawang passport meron? Dalawang passport niya. No? Tumigil lang siya lumipad noong 2011. So from 2008 to 2011,
nakita namin itong dalawang pangalan, si Go Huaping at si Alice Go, lumilipad at the same time. So, most likely ginamit niya yung dalawang password.